Ano ang nagtulak sa isang babae upang pagpira-pirasuhin, lutuin, at kainin ang kanyang mga anak? Dulot ba ito ng sakit sa pag-iisip? O dahil ba ito sa sabi-sabing nahawahan siya ng pagiging aswang? Narito ang istorya na matagal nang nagdudulot ng takot sa mga nakapakikinig nito. Ang istorya ni Maria Labo. Ikaw na muna ang bahala kila Estela at Toto, mahal. Magpapadala na lang ako ng pera pag natanggap ko na ang unang sweldo ko. Tandaan mong mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Mababago na din ang buhay natin, Damian. Ito ang manghuling sinabi ni Maria sa kanyang asawang si Damian bago ito umalis patungo sa ibang bansa sa gitnang silangan upang magtrabaho. Maayos ang pagsasama ng pamilya ni Maria. Dalawa ang kanilang anak ng kanyang asawang si Damian na isang alagad ng batas. Isang kaibigan ni Maria ang nag-alok na pumunta ito sa ibang bansa at magtrabaho. Nagdadalawang isip man ng una si Damian, ay nagawa na din niyang pumayag dahil sa pagpupumilit ng kanyang asawa. Nang marating ni Maria ang bansa na kanyang pagtatrabahuhan, ay nagsimula nitong alagaan ang isang matandang lalaki. Bukod sa pag-aalaga sa matanda, ay kailangan niya ding tapusin ang mga gawaing bahay. Naroon pa ang paglalaba at pamamalansya ng mga damit. Tutok si Maria sa pagtatrabaho para sa kanyang pamilyang naiwan sa Pilipinas. At may ilang buwan na din itong maayos na nagtatrabaho nang makilala ang isang matandang babae. Pilipina? Ang narinig na tanong ni Maria isang umaga mula sa kanyang likuran, habang kinukuha ang mga damit na kanyang isinampay noong nakalipas na gabi. Lumingon siya sa kanyang likuran at nakita niya ang isang matandang babae na nakasilip mula sa bakod na naghihiwalay sa dalawang bahay. Nakangiti ang matanda sa kanya. Pilipina? Ang muling tanong nito. Tumango si Maria at sinuklian din ng ngiti ang matandang babae. Ako nga pala si Loling. Ikaw, anong pangalan mo? Ang tanong ng matanda sa kanya. Ay, Maria po. Ang tugon nito. Kababalik ko lang dito sa amo ko. Ilang buwan din akong nagbakasyon sa atin. Matagal na ako dito, halos 10 taon na ako nagtatrabaho sa pamilyang ito. Ang kwento ng matanda. Magpapatuloy pa sana ito sa pagkukwento nang magpaalam na si Maria at sinabing marami pa siyang gagawin. Tumango naman ang matandang babae, ngunit makikitang nainis sa sinabi ni Maria. Pinagmasdan pa nito ang bagong kakilala habang pumapasok ito sa bahay. Tumalikod na din ang matandang babae, subalit kapansin-pansin ang pagbulong-bulong nito sa kanyang sarili. At bago makapasok sa loob ng bahay, ay tinanaw pa ang pinto na pinasukan ni Maria at ang bintana ng kwarto nito. Kinagabihan ay nagpapahinga na si Maria. Maalinsangan ng panahon
kung kaya't hinayaan niyang nakabukas ang bintana. Tahimik na ang buong paligid at tulog na din ang matandang kanyang inaalagaan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon, ay makikita si Aling Loleng na nakakapit ang isang kamay at nakasilip sa bukas na bintana ni Maria sa ikalawang palapag. Pilit niyang inaabot ang natutulog na kapitbahay. Subalit dahil sa bakal na harang, ay hindi niya iyon magawa. Nakakita siya ng isang baso ng tubig sa isang maliit na mesa. Sinubukan niya din iyong abutin, ngunit kahit anong pilit ay hindi niya iyon mahawakan. Nanlilisik ang mga mata ng matanda. Malayo sa nakangiting mga mata nito nang tawagin si Maria. Ilang minuto pa nitong tinignan ang babaeng nakahiga sa kama at lumundag na mula sa bintana pababa sa madilim na bakuran ng bahay. Nakaisip pa siya ng ibang paraan sa kanyang binabalak. Bukas na bukas din ay isa sa katuparan niya ito. Biglang nagising si Maria. Hindi niya malaman, ngunit parang mayroon siyang narinig. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas. Nilingon niya ang bintana at nagulat nang makitang nakahawi na ang kurtina. Agad siyang tumayo at sumilip sa labas. Ngunit wala namang tao doon. Isinara na niya ang bintana. Inubos ang tubig na nasa baso at bumalik na sa pagtulog. Magandang umaga. Ang bating narinig ni Maria kinabukasan habang nagsasampay sa bakuran. Isang nakangiting Aling Loleng ang muli niyang nakita habang iniaabot sa kanya ang isang lalagyan. Champurado, niluto ko. Nagpasalamat naman si Maria at inabot ang binibigay ng matanda. Tsaka mo na ibalik yung lalagyan. Kainin mo na agad yan hanggat mainit pa. Ang sabi ni Aling Loleng at tsaka ito umalis. Pumasok ng pinto, ngunit nanatiling nakasilip. Agad pumasok si Maria. Kita ni Aling Loleng nang ipatong nito ang mangkok sa mesa at tsaka tinakpan. Kakakain lamang noon ni Maria kung kaya't hindi nito tinikman ang ibinigay ng matanda. Naningkit ang mga mata ni Aling Loleng at saka tumalikod na patungo sa kung saan. Kinahapunan ay nakita ni Aling Loleng na paalis si Maria. Sabado noon, kung kaya't nagpa siya itong pumunta sa isang pamilihan upang mamili ng kanyang ipadadala kay Damian at sa kanyang mga anak. Muling tinungo ni Aling Loleng ang pinto sa likuran at tinanaw ang kusina ng kapitbahay. Naroon pa din sa lamesa ang tinakpang mangkok ng champurado na hindi naman nagalaw. Kinagabihan ay pauwi na si Maria mula sa pamilihan at nag-aabang ng masasakyan pauwi. Madalang ang mga sasakyang pampubliko na dumadaan. Hanggang sa may isang itim na sasakyan na huminto sa mismong kanyang harapan. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang humatak sa kanyang braso papasok sa naturang sasakyan. Umaga kinabukasan,
ay nakita ang isang nakahubad na Maria na naglalakad-lakad sa kalsada. Tila wala sa sarili na umiiyak at tumatawa. Kita ang natuyong dugo sa kanyang hita at binti. Naging biktima ng panggagahasa si Maria at bumigay ang kanyang matinong isipan. Nang nalaman ito ni Damian ay hindi nito malaman ang kanyang gagawin. Awa ang nararamdaman nito para sa kanyang asawa at galit sa mga taong gumawa nito sa kanya. Subalit wala siyang magawa. Nasa ibang bansa ang kanyang asawa at napagdesisyonan nito na humingi ng tulong upang makauwi na si Maria. Sa ospital ay madalas maririnig ang pagsigaw ni Maria. Ilang beses din nitong tinanggal ang mga nakaturok sa kanya at mga nakakabit na mga aparato. Maraming beses din itong sumubok na tumakas, kung kaya't nagpasya ang pamunuan ng ospital na ilagay siya sa isang kwarto kung saan hindi ito makalalabas. Isang gabi, habang natutulog si Maria, matapos itong bigyan ng pampakalma at pampatulog, ay bumukas ang pinto ng kanyang kwarto sa ospital. May isang bisita na dumalaw sa kanya. Pinagmasdan nito ang natutulog na babae at dahan-dahang naglakad patungo sa kama. Hinawakan ni Aling Loleng ang magkabilang pisngi ni Maria at pinilit na ibinukas ang bibig ng natutulog na babae. Mula din sa nakabukang bibig ni Aling Loleng ay tumulo ang malapot na laway nito patungo sa nakabukas na bibig ni Maria. Matapos noon ay umalis ang matandang babae na may ngiti sa kanyang mga labi. Ilang oras matapos ang pangyayaring iyon ay pumasok ang isang nurse sa kwarto. Nakita niyang nakaupo si Maria sa kama. Nagtaka ang nurse dahil napakabilis naman yatang nawala ang epekto ng gamot na kanyang ibinigay. Nilapitan pa niya ang pasyente. Subalit sa kung anong kadahilanan ay naging marahas ito at sinugod ang nurse. Kinagat pa ni Maria ang braso nito. Mabuti na lamang at dumating ang tulong at nailabas agad ito ng kwarto bago pa ito mapatay ng pasyente. Makalipas ang ilang linggo ay naiuwi na si Maria sa Pilipinas. Dahil sa problema nito sa pag-iisip at pagiging bayolente, ay nagdesisyon ng pamahalaan na iuwi na ito at dito na sa bansa magpagaling. Agad itong dinalaw ng kanyang asawang si Damian na itinago sa mga anak ang nangyayari sa kanilang ina. Subalit sa muling pagkikita ng mag-asawa ay tila hindi siya nakikilala nito. Tulala lamang si Maria na paminsan-minsay nagsasalita ng mga bagay na hindi naman naiintindihan ng kanyang asawa. Hindi sumuko si Damian at araw-araw na dinadalaw ang asawa sa pag-asang babalik ito sa katinuan. Ilang buwan ang nakalipas ay kapansin-pansin ang pagbuti na ng lagay nito. Nakilala na nito ang asawa at tila bumalik na sa normal ang lahat. Maayos na si Maria, sabi ng doktor nito. Pinayagan na din siyang makauwi
na ikinatuwa ng kanyang asawa. Sa pagbalik ni Maria sa bahay ay naging normal naman ang lahat. Katulad ng dati ay maayos nitong inaalagaan ng kanyang mga anak at asawa. Subalit sa pag-uwing iyon ni Maria, ay nagsimula naman ang mga kakilakilabot na pangyayari sa kanilang lugar. Ilang mga bata ang dinukot at natatagpuan na lamang na wala ng mga buhay matapos kainin ang kanilang mga lamang loob. Naging palaisipan sa mga otoridad kung sino ang may gawa ng mga karumal-dumal na krimen na ito. Napabalita din na maaaring isang aswang ang umaaligid sa kanilang lugar, kung kaya't ang lahat ay pinag-ingat. Isa sa mga nag-imbestiga sa mga kaso ng pagkawala at pagpatay ay ang asawa ni Maria na si Damian, na wala pa ding ideya kung sino ang gumagawa noon. Alas 6 ng gabi, isang Biyernes. Muling naiwan si Maria sa kanilang bahay habang nasa labas ang kanyang mga anak at naglalaro. Kapansin-pansin ang muling pagiging tulala ni Maria habang nakadungaw sa bintana at pinagmamasdan ang paglalaro ng kanyang mga anak. Kumaway pa ang mga anak nito sa kanya, ngunit hindi ito tumugon at nanatiling nakatingin lamang sa ginagawa nilang paglalaro. Ilang saglit pa ay muling kumaway ang dalawang bata sa kanilang ina. Ngunit tumayo lamang si Maria at nagtungo sa madilim na kusina. Alas 8 na nang magpasyang pumasok ng bahay ang magkapatid. Nagtataka sila sapagkat gabi na ngunit hindi pa sila tinatawag ng kanilang ina upang pumasok at maglinis na ng katawan na araw-araw nilang ginagawa. Patay din ang ilaw sa loob ng kanilang bahay. Subalit naririnig nila ang tila pagkiskis ng kutsilyo sa hasaan nito. Binuksan nila ang ilaw sa sala at natanaw nilang nakatalikod ang kanilang ina sa kusina sa harap ng lababo. Sa tabi nito ay naroon ang isang malaking kasirola na nakapatong na sa may apoy ng lutuan. "Nay?" ang tawag ni Stella sa kanyang ina. Ngunit hindi sumagot si Maria, na patuloy lamang sa paghahasa ng kutsilyo. "Kain na tayo, Nay. Gutom na kami ni Toto." Ang muling sabi ng bata, sabay upo ng dalawa sa harap ng mesa. Subalit tila walang naririnig ang kanilang ina at patuloy lamang sa kanyang ginagawa. "Nay, kain na tayo." Ang may kalakasang sabi ni Estela. Dahan-dahang lumingon si Maria sa kanyang mga anak habang hawak ang kahahasa lamang na kutsilyo. "Maria?" ang tawag ni Damian mula sa kanilang pinto. Alas 11 ng gabi pagdating nito galing sa istasyon kung saan siya nakadestino. Agad namang sumilip mula sa kusina si Maria. Hawak nito ang isang sandok at abala pa din sa pagluluto. Nagtaka si Damian dahil walang mga batang sumalubong sa kanya. Kahit na halos hating gabi siya umuwi, ay sumasalubong ang kanilang mga anak upang magmano
bago magsitulog. Sinilip pa niya ang kwarto. Wala doon ang kanyang mga anak. Dumiretso na ito sa kusina at umupo sa harap ng mesa. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Damian kay Maria na ngayon ay nilalapag sa mesa ang isang plato ng niluluto niyang ulam. Hindi sumagot ang kanyang asawa at nagpatuloy lamang sa paghahanda ng pagkain para sa kanya. Nagsimula nang kumain si Damian. Madalas pa ding inililibot ang paningin at hinahanap ang mga bata. Pinagmamasdan din nito si Maria, nakatakatakang tahimik lamang na pinagmamasdan siya sa kanyang ginagawang pagkain. Nasaan ang mga bata? Ang muli nitong tanong. Tinignan siya ni Maria. Ayan sila. Ang narinig niyang mahinang sagot mula sa kanyang asawa na nagsisimula na ding kumain. Nilingon ni Damian ang kanyang likuran. Subalit wala siyang nakitang Estela o Toto. Medyo nagtataka na si Damian sa ikinikilos ng kanyang asawa. Tumayo ito at nagpunta sa harapan ng frigider upang kumuha ng tubig. Muli naman niyang tinanong ang asawa na tumingin lamang muli sa kanya habang pinagmamasdan ang pagbukas niya ng pinto. Sa pagbukas ni Damian sa pinto ng frigider, ay agad niyang nakita ang mga mukha ng kanyang mga anak. Dilat na nakatitig sa kanya at sa paligid noon ay ilang pinagpira-piraso pang mga sariwang karne. Napasigaw si Damian dahil sa kanyang nakita. Tinanong nito ang asawa kung bakit ito nagawa. Subalit patuloy lamang ito sa pagkain sa karning niluto nito. Binunot ni Damian ang kanyang baril dahil sa matinding galit at pinagbabaril ang asawa na mabilis namang nakatakas nang tumalon ito sa bintana. Napagdesisyonan ni Damian na ilibing na lamang ang kanyang mga anak sa tabi ng kanilang bahay. Ayaw niyang malaman ng mga tao na ang kanyang asawa ang bumibiktima sa kanilang lugar. Subalit habang inililibing ang mga bata, ay nakita niya ang kanyang asawang si Maria na pinagmamasdan ang kanyang ginagawa. Dahil sa nararamdaman pa ring galit, ay binunot nito ang kanyang itak at tinaga si Maria na tinamaan sa kanyang mukha. Isang mahabang sugat ang natamo nito na halos sumati na sa kanyang mukha. Muling tumakas si Maria na hindi na muli pang nakita sa kanilang lugar. May ilang mga tao sa kalapit na probinsya ang nagsabing nakita nila si Maria Labo sa kanilang lugar. May ilan ding nagsasabi na hindi totoong nangyari ang istoryang ating napakinggan. Ngunit sa maniwala ka o sa hindi, ay marami talagang pangyayari na mahirap maipaliwanag. Ang dapat lamang nating gawin ay buksan ang ating isipan at mag-ingat.